PDP dumulog sa Senado upang imbestigahan umano'y irregularidad sa 2025 elections. Ang detalye ng balita mula kay Kapar Troy Gomez. Sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion at Attorney Jimmy Bondoc, naghain ng PDP ng letter petition sa Senado upang paimbestigahan ang tinawag nilang malawak at sistematikong anomalya sa nagdaang halalan. Kabilang sa mga isyu na kasaad sa petisyon, ang umunoy pagkawala ng 6 na milyong boto, mahigit 17 million na overvotes, online voting na wala sa batas, kawala ng serial number sa ilang balota, at mismatched voters verified paper audit trail. Simula kami doon sa yung pagkadiskubre ng mga election paraphernalias doon po sa Davao City. 17 million, hindi 7 million. 17 million overvotes yun. Imagine 17 million people na boto nila hindi po hindi po yun nabilang lahat. Yung mga balota, walang serial number, nandito rin. Tsaka yung hijack transmission of election returns, yung creation nga ng data center 3. Lahat po yan, iniisa-isa po namin dito. Isinama rin sa reklamo ang umunoy questionabling procurement process at pagtatayo ng isang data center 3 na wala anyang malinaw na basihan sa batas. GT Torion, layo ng kanilang hakbang na masigurong hindi na maulit ang ganito mga problema sa 2028 elections. Hindi po. Kasi kung pamulitika po ito, no? Sana, election protest nga. Tama si Attorney Jimmy Bondoc doon. Para talaga ito sa bayan, para makorek po whatever irregularities or misdemeanors that may have been committed in the last election so that sa 2028 po, wala na po tayong mga problema na ganito. Paliwanag naman ni Attorney Bondoc, ang kanilang hakbang ay para sa legislation at hindi para sa personal na interes. Kasi kung gusto namin makaupo, electoral protest ang ipapile natin for under the jurisdiction of the electoral tribunals. Ito po ay para sa legislation sa hinaharap, para hindi maulit. Bukod sa kasong isinampa sa Korte Suprema, naniniwala ang PDP na walang legal na hadlang para humiling din ng investigasyon sa Senado. Umaasa sila na sa pamamagitan ng pagdinig, matutukoy ang mga responsable at maipapasa ang mga kinakailangang batas para masiguro ang integridad ng eleksyon. Tiniyak naman ng PDP na ihaharap nila sa Senado ang lahat ng ebidensya at rekomendasyon para nila'y masiguro na sa 2028 bawat boto ng Pilipino ay mabibilang at mabibigyan ng respeto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.